may isang tanong lang ako sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, nag-press conference, sina dating Congressman Mike Defensor at si Attorney Levy Balido. Mayroong dagdag dun sa Brave 18 na tinatawag natin na nagbigay ng mga additional na kanilang pagsasaksi sa delivery ng maleta in connection to the flood control investigations of the Blue Ribbon Committee. Ngayon, it started out, it was supposed to be a BRC. Dapat 10 o'clock kaninang umaga at dapat doon sa isang parang restaurant sa isang restaurant kanina. There was a mix-up, hindi maliwanag kung talaga bang binawi ng restaurant owner yung kanilang kontrata, hindi rin maliwanag kung sila po ay kung it was a contract dispute, mayroong binawi na permit, whatever. Basta natuloy. Natuloy yun. Yun nga lang, hindi na siya naging Blue Ribbon Committee hearing at wala ang ating mga senador. Ngunit, nitong araw din na ito, nag-file ng petition si Senate President Alan Peter Cayetano along with some other senators at kini-question nila. I-check ko lang yung exact, yung precise na na salita nila doon sa kanilang petition. Dali lang po ha. Yan. Petition for certiorari and prohibition under Rule 65 of the Rules of Court with prayer for the issuance of a status quo ante order. Ang mga petitioners, Senator Cayetano, Senator Ligarda, Senator Pia Cayetano, Senator Jinggoy Estrada, Senator Bongo, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla, Senator Camille Villar, and Attorney Jose Luis Montales. Ang mga respondents, Senators Aquino, Ejercito, Escudero, Gatchalian, Contiveros, Lacson, Lapid, Pangilinan, Soto, Tulfo, and Tulfo, Zubiri, plus Attorney Renato N. Bantu as alleged Senate Secretary and retired General Alfredo Corpus as alleged new Sergeant of Arms. Ang nire-request nila is to reverse the revamp of the Senate leadership under Senator Win Gatchalian, which took place in June 3, 2026. In the meantime, tumuloy naman ang press conference at ang ating brave na mga saksi ay nag-provide ng additional details sa kanilang mga affidavit. May doon din silang mga dinagdag na pangalan. In the meantime, while all this was happening, sinuspindi ng Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada in the hopes that he will not be able to dispense his functions as a senator for the duration of his incarceration. Remember, he is detained pending his case for plunder. Now, would this, the question of course arises, would this affect the vote? Because the Constitution is clear that the vote must be 2/3 of the Senate membership. If the senators are not allowed to vote or certain senators are not allowed to vote, it does not change the constitutional requirement, but I understand that members of the prosecution panel would like to raise the matter to the Supreme Court. Wala pa pong palitan. So para doon, so today's live is going to be dedicated to those who retain their optimism because this is necessary for the long fight. Now, nobody promised any of us na mabilis lang ang laban. Alam natin na maraming pera, maraming puwersa, maraming kapangyarihan ang mga nakaupo. At sila nga po, karamihan, marami sa kanila, ang ating hindi sinang-aayunan. Ito yung tanong, sang-ayon ba kayo doon sa mga oppressors natin? Kung hindi kayo sang-ayon, huwag nyo naman silang tulungan. Huwag kayong magkakalat ng fake news na pinalalabas nyo ay tila napakalakas naman nila. Huwag din po kayo magpapalabas ng mga
ng mga nakakahawang views kung ayaw ninyong mahawa ang mga kapwa ninyo na nininindigan. Request lang po namin yan habang tayo ay nagla-live ngayong araw na ito. Bukod pa dyan, ang request din po namin, matapos ang aming pagtatalakay dito, syempre may mga katanungan at sasagutin naman po namin. Ang hiling lang po namin, sana maliwanag ang tanong. Hindi po kasi masasagot yung mga tanong na, paano yan? So, hindi, di ba? Ano yung isasagot ko kapag ang tanong is, paano yan? Maaaring tanongin, buuin na lang ang mga sentences katulad ng tinuturo sa atin sa high school at saka sa grade school. Okay. Pangalawa, sinasabi, para doon sa mga umiiyak at sinasabi, nasa kanila lahat ng kapangyarihan, uulitin ko, for the millionth time, hindi po totoo yan. Kasi mayroon pang Bill of Rights at mayroon pang saligang batas. Oo, posibleng yung mga nakaupo ay hindi naman, hindi naman yung tipong tao na ibibigay nila sa atin lahat ng hinihiling. Hindi naman sila yung maghihinang nila lang na kapag nagpo-push back tayo, susuko na sila sa atin. Of course not. They are playing for their lives. They are playing for their freedoms. So wag naman din po natin silang tulungan at bigyan ng additional na kapangyarihan by spreading the fake news na sila na lang ang may kapangyarihan ngayon. I do not care. Kung nadidepress ka na dahil sunod-sunod ang bad news, ang gagawin ko ngayon is i-recalibrate natin ang mga isipan. Ano ba ang inyong hinahanap na goal at bakit kayo nagmamadali? Iba ang timetable na iniisip ninyo, iba ang timetable na iniisip natin. Okay? So this is where we're going to start from. Unang binigay sa akin na issue, wala yung senators, wala yung blue ribbon, kawawa naman tayo, lahat nasa kanila na. Totoo ba yun? Okay. Ano ba ang goal? Kaya natin gusto na sa blue ribbon na makapagtestigo yung mga witnesses natin because one, it's on record. Number two, it is under oath. Pero titigil ba yon sa Senado? Hindi. Kasi yung mga binibigay na testigo na ito ay para eventually i-file ang kaso. May hihirit na naman dyan na, paano yan? Ayan na naman, di ang tanong ha. Ang ombudsman, si Boying Remulla, dalo na naman yan. Number one, hindi ako sang-ayon dun sa pinapasikat ninyo yung tao na nagsabing ganito. Kasi parang tinutulungan ninyo. Sabihin na lang natin na hindi sila tumutupad. Pero tumutupad ba? O hindi? Yan ba ang ating pakay? Okay. Kailan nagpo-prescribe ang kaso? Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng mag-file. Gusto natin na ma-file. Pero kailangan ba ngayon natin i-file? Kailangan ba bukas? What are we trying to stop? Why are we in a hurry? Ano yung punto natin? If the overall strategy ay umabot sa sa 2028, ano ang effect ng nangyari ngayong araw na ito? Gusto natin na makasurvive si VP Inday to 2028 para makatakbo siya in an election that we can help make fair. Okay? Kaya huwag kayong pupunta sa akin at sasabihin, dadayain lang nila. Pagka ganun po yung mga iniisip ninyo, huwag na po kayong sumali sa laban, di po namin kailangan ng karagdagang kalaban. Kasi kalaban na kayo eh. Pinapasama nyo na lang yung loob namin sa laban. Okay? Again. Ulitin ko. Ano ang pakay natin? Ang pakay natin ay makaabot tayo sa 2028 national elections. Kung hindi Blue Ribbon Committee kanina ang nangyari, matitigil ba ang 2028 elections? Matitigil ba? How does it affect it? Na-affect ba siya? Makakaabot ba si VP sa 2028? Hindi ba makakaabot si VP sa 2028 kung hindi nakapagtestigo sa Blue Ribbon yung ating mga saksi kanina? Yung mga paulit-ulit na tanong tungkol kay VP Sara para mag-resign, ano po para mag-resign, anong maitutulong nun? Ilang beses nang sinabi ni VP na hindi niya gagawin yun. So kahit tanungin ninyo ako, kung maganda bang strategiya yun, hindi naman po gagawin ni VP. Siya na po ang kilatis at nag-analisa kung mas maigi ba yun at ang sabi niya, hindi niya pwedeng abandonahin ang mandato niya.
So, ulitin natin, makakaabot ba si VP sa 2028? Ako, the way things stand, oo, makakaabot siya. That's what I believe. Kasi may mga remedies pa tayo na available. Now, doon sa ating mga saksi, anong importante na dapat gawin? Number 1, dapat makapag-testigo sila. Kailangan sa Blue Ribbon, maganda sana. Pero, kung hindi pwede ang Blue Ribbon, tatahimik na lang ba dapat sila? Hindi rin dapat. Okay. Diba? Pero ano yung ginawa nila? Nag-execute sila ng mga affidavit, which means yung kanilang mga pagsalita ay clarifications doon sa kanilang in-execute ng mga affidavit. Hindi na ito lahat yung kumbaga may mga dagdag na sila na mga detalye, and therefore they will either execute additional affidavits or they have already executed affidavits. Okay? Now, bakit mahalaga yung mga affidavit na yan? Kasi tinitindigan nila, they are executing itong mga kwento, hindi basta kwento-kwento lang. Ito ay kwento that they are making under oath. So, kahit affidavit lang yan. So, anong magiging, saan pupunta ngayon ang mga affidavit? Magiging bahagi ito ng mga kasong i-file, possibly for investigation. Bakit for investigation lang at hindi pa siya buong kaso? Kasi, what they are testifying on is delivery. Ito yung malaking crime. The crime is, sabihin na natin, plunder, violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation, technical malversation, and so on. Paano siya nangyayari? Mayroong budget, mayroong mga binago sa budget, mayroong mga nag-exercise ng discretion na hindi naman nararapat sa batas, merong nata-transfer tuloy for other purposes, ang pera natin. And then that money is distributed to people who do not deserve it. Doon papasok yung mga saksi natin. Sila ang nag-deliver ng pera. That is only one part of the crime. You still need to prove the other parts of the crime. Hindi po nasa sa kanila yung pagpapatunay ng iba't ibang aspeto ng krimen na ito. Kakailanganin natin ng iba pang mga saksi. Pero mayroong mga pangalan na lumilitaw na dapat imbestigahan para madagdagan ang ebidensya. Okay? So, yun ang ibig sabihin nun. These men are standing up to testify on one particular aspect of the crime. Pero marami silang nadamay. The people who are receiving the money, they deserve to be further investigated. Okay? Kasi, paano nga naman nila i-explain yun? We must give them an opportunity to be heard. And that is what a trial and an investigation does. Kailangan marinig natin kung paano, bakit mayroon silang mga ganyan. At bubuuin natin yung ebidensya para pagka na-file na yung krimen, kumpleto yung ebidensya. Ngayon, yung iba, okay, there is sufficient evidence nga for an investigation pero hindi nag-iimbestiga. Anong ibig sabihin nun? May tinatago. If you do not submit yourself to an investigation that is presumed to be fair dahil kayo nga ang nakaupo, anong kinatatakutan ninyo? For purposes of their political careers, enough na po yan. Enough na yung mga unanswered questions at yung failure to investigate them. Yung mga umiiwas sa mga mahihirap na katanungan, mga umiiwas sa kanilang mga kaso, is enough for us to make a decision in 2028 na wag na silang iboto. That is the political solution to the problem. The legal solution is the filing of cases. So, again, para dun sa namumroblema kung bakit hindi ito Blue Ribbon, sina Congressman Mike did the next best thing. Isinapubliko for whatever political purposes it may serve, but they also got sworn statements from the witnesses. O bakit? Now, hindi po yan titigil sa sworn statements lang. But the witnesses have come out in public. Bakit? Because it is safer for them. We know that kung may mangyari doon sa kanila, it works against those who are being accused or suspected of committing the crimes. Okay? Ano pa? Kung ako, si
Attorney Baligon, i-reserve po yung tinatawag na preservation of testimonies. Hindi po yan mangyayari sa lahat ng mga saksi, pero maaaring gawin yan sa ilang mga select na saksi. Ibig sabihin, no matter what happens to them later on, kung gawin nila yon, then it doesn't matter. Kahit magkalimutan, kahit magkaano, the case can still be filed without further testimony from the witnesses. They don't need to show up in court later on. Okay, so may mga ganyan na paraan to preserve the evidence. So, kasi kanina nakita ko may nagsasabing kailangan yung live na ito kasi nadidepress sila. So, naiintindihan ko yung depression na yan dahil nga ang laki pala ng ninanakaw sa atin kung totoo lahat ng mga maleta na ito. Will yun nga pala talaga ang aabutin nito. Ngayon, nag-file din nga ang mga senador natin ng petition for certiorari. This also preserves what happened in the Senate. Ibig sabihin, dahil nandyan na yan at magiging kaso yan, this goes into history. We will remember. And it also becomes part of the strategies for the political solutions. One of those political solutions is elections. So kahit matagalan ang desisyon ng Korte Suprema dito at maibraso ng dating minority ang kanilang kagustuhan sa Senado para makaupo bilang leader dyan sa Senate, there will come a time when they will have to reckon with the mistakes or the violations that they committed. Mayino, JM says, ako lang po ba parang walang masyadong sure na incriminating evidence for big names? It doesn't look like videos, photos, could be wrong. Teka, sinabi ba natin na yung mga Marines lang, yung mga nag-deliver lang, sila lang ang evidence natin? Sila lang ang witnesses natin? Hindi ba sinabi natin that the crime is so big, they're only proving one aspect of it? Bakit nyo ini-expect na sila ang may karga ng evidentiary burden ng buong-buo yun? Hindi nyo ba naaalala kung yung part that involves flood control? Yung part na involves the GAA? Ang dami pang mga elemento dito. Pero gusto ninyo ikarga dito sa 18++ yung evidentiary burden of the whole thing? Sana nakinig kayo from the start. Sabi ni Sato, hindi sila brave, puro dagdag bawas. Hindi ka siguro uma-appear sa court. Hindi pa po kayo siguro nakarinig doon sa judge na you will take the testimony overall. Kung masyadong maraming errors, tama yan. Pero it will be taken individually, the whole testimony of each individual and then the whole testimony of the group. So, kailangan ba precise everything? No. The judge will consider based on his experience ng tao nagkakamali din. Pag masyadong perfect, baka hindi tanggapin. Pag masyadong maraming errors, hindi rin tatanggapin. Pero with what is humanly possible, considering the vagaries of memory, and the Supreme Court said that, they can still take the entire testimony into consideration. So huwag po kayong magmarunong na pag nakaspot kayo na, ay, mali siya dito, hindi po ito TV show where an entire testimony will rise or fall based on a single small error. It is quite possible that even with that error, the judge will still count on the sincerity of the witnesses. Dun sa pag-file, protected yung impeachment ni VP Sara doon, maybe, hindi ko pa nakikita yung buong buo na petition. I don't think it's mentioned. It talks only about the Senate leadership. Why doesn't Zaldico come out again and verify all of these assumptions of the Marines? Because he could die? Sabi ni Tita, we are in this together, but please don't be too condescending with us. I will do that. I will not be condescending to you if you will not insist on being wrong.
or on being negative. Because I'm fighting here. And it's very hard when people who will not even bother to look at the problem or clarify the problem will insist na talo na. Hindi na po ako makikipag-usap sa na ayaw manalo. Sa mga nagsasabi na na mahirap, kawawa tayo and all that. We already know that and I don't need to keep hearing it again. Mahirap paniwalaan ng mga Marines kasi nakainang tumbling na sila. That's the fact. Ikaw lang nagsasabi nyo and it's not a fact. Yun. Sabi ni Tracy, tama po yung sinabi niyo that some media are intentionally downgrading the former status of the 18 ex-Marines. This was also echoed on SPAPC's live. Yep. Pwede ba yan i-file sa RTC, mga flood control scandal, regular filing para dun sa criminal complaint? Hindi po, kasi government ang involved. So sa talaga, ombudsman po talaga ang jurisdiction. Do you believe that all of these are just part of a bigger government-wide scheme by the administration? Yes. Sabi ni Hong Diva, there was a point during the end of the live conference when I thought lalabas na sa daan at mag-people power na. Kala ko din Mike Defensor ended the meeting. Supreme Court assigned some RTCs as special court for flood control. Check natin yan. I doubt it, but let's see. It might be the Court of Appeals. If ever they delegate the factual determination of a certain problem, they usually delegate the Court of Appeals. Wait. Corruption-related cases stemming from the multi-billion peso. Wait. Supreme Court Administrative Matter number 2510-24, Supreme Court designated an initial batch of 26 trial courts across 6 major regions: Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Central Visayas, and Davao region. What is it supposed to do? Because nga ang laki, maraming cases. These courts are to handle yung contract version, yung kumbaga yung mga ghost projects, etc. Now, the part about the soldiers delivering money, sino yung ultimate beneficiaries niyan? I haven't heard that rumor, boom, boom, chow, chow. Sabi niya, there's a rumor that a Supreme Court Justice's sibling would be appointed as a cabinet member, that the justice is likely to be the next Chief Justice. I have not heard this. Let me ask around that. I understand it's a rumor, but let's still find out. Sabi ni Ma'am BM, nakakaasar naman talaga kasi yung mga may defeatist mindset. Ano ba yung mga ex-Marines nga, tinayan na buhay nila, tapos tayo pa ang pinanghihinaan ng loob. Kaasar, promise.
Ngayon pa lang oo. Actually, we talked about it at the start of the live. Dun sa mga nagtatanong tungkol dun sa pagsususpindi, we already discussed that at the start of the live. Hindi po maliwanag kung bakit wala yung mga senador kanina. Pero, meron silang ibang ginawa. Yung activity nila for the day, nag-file sila sa Supreme Court. So, kasi nga, hindi na siya Blue Ribbon Committee hearing at hindi na siya committee hearing. Ang ginawa ay press con instead of a hearing. Sabi ni Miss Leo, pinagdadasal ko sana tamaan ng kita lahat ng pumaldo sa mali-malitang pera. Sabi ni Melnor, tinakot ba sila? I don't think so. Ulitin ko ha yung sinabi ko kanina. Kailangan ba Blue Ribbon Committee hearing? Kung hindi naman kailangan na BRC siya, hindi rin kailangan yung mga senador doon. Nag-filing po sila sa Supreme Court. Yes, Boom Boom, I see your comment, but and I'm actually familiar with that justice. Yes, magkapatid nga sila ng isang dating USEC. Ay, USEC pa rin, di ba? USEC siya. Sabi ni Randa, may kabagalan si Ombudsman, imbestigan si Romualdez. Baka kulang pa sa ebidensya. Yun ang problema rin kasi pag minamadali natin, tapos haphazard yung kaso, tayo rin ang mafrustrate. On the other hand, nagtitiwala ba tayo talaga kay OMB na gagawa ng masusing investigasyon doon? Para saan yung mali-maleta pera na dineliver? I think yung mga nabanggit dapat magpaliwanag. Bakit sila pinahagian? Tama. Kaya nga ang sinasabi natin is there should be investigations into them. Did the ex-Marines use body cams during their transactions? Bakit po sila makakabili ng body cams? Ma'am, sa totoo lang, hindi po kasi sila police because it was supposed. Kaya nga, classified nga po, why would they document it heavily? Yung documentation na ginawa nilang pagkuha ng pictures, yung iba doon sikreto. Yung iba kinuha for purposes of liquidation. So, precisely kung you're not doing, if ganito, yung boss nila si Saldico, tingin niyo gusto ni Saldico na fully documented yan? Kung illegal yan, di gagamitin nga sa kanya, which is what is happening now. So, bakit po sila mag-body cam? Wala po akong naririnig, sure na ba daw? Ang dinig ko is a-attend sina Senator Alan Peter Cayetano bukas. Okay, this is a question that we keep answering every live. And my problem is that nakakatuyok pag paulit-ulit. Tapos pinapagalitan ako ng iba at sinasabihan na condescending. So, okay. What if matuloy na, even if it weren't a BRC hearing at isinumiti pa rin yan sa ombudsman, and ang sinasabi nyo, hindi sila nagkaso, meaning i-dismiss. May iba pang way, refile. Hindi naman po mag-jeopardy pag doon pa lang sa ombudsman ang dismissal.
Grabe ang kaguluhang ginawa ni BBM sa Pilipinas ngayon, sabi ni Mel. Bumalik ulit tayo noong panahon ng ama niya. I think it's worse sometimes. Kasi may kasamang pagka-ipokrito. Legal ba mag-conduct ng botohan para magpalit ang liderato during special session ng Senate? Special session ng Senate. Usually kasi, when it's the special session is convened for a particular purpose. Kung nakalagay yun dun sa purpose na sinabi ni BBM, let me check. Alam ko nandun yun eh. Kasi mo. Yan. The special session is likewise called to allow the commission on appointments, appointments and on service. Walang nakalagay eh. Usually, pag special session, it's supposed to be for the purposes that are stated in the proclamation. However, baka i-argue ng current Senate leadership na kasama yung pag-settle as part of the normal course of business. I don't think, was that the reason kung bakit hindi hearing na pressure yung owner ng place? Sinabi ba na yun? Kasi I did not hear why the venue was being pulled. No, it was didn't want to continue. No. Enough ba yung testimonies ng 18 plus ex-military to convict Romualdez et al. Without saldico? Without saldico. I doubt it. Nahirapan sila. But there's enough to initiate an investigation. Hindi. Sabi ni Porontong TV, kung ngayon wala na tayong magawa, ang magagawa na lang natin ay, sabi mo wala nang magawa, pero ang magagawa na lang natin ay tanggapin po ang kahihinatnan. Hindi. Maging co-conspirator kapag tinanggap mo, parang pinapalabas ninyo na tama na yan. Natanggapin nyo na lang kasi yun talaga lang, wala na tayong magagawa. Hindi. We have to oppose it. Because hindi naman nasuspindi yung freedom of speech natin. Suspended daw po si Jinggoy, does it mean hindi na siya kasali sa count ng senators? Hindi. Kasi membership, okay. A law, even if it is the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, cannot supersede the Constitution. Besides, kung di ako nagkakamali, 1319 yan, di ba? That was enacted before the 87 Constitution. Double check natin. (1960), so it's before the 1987 Constitution, and therefore needs to be read in the light of the 1987 Constitution. Kasi 1960 yung 3019 eh. RA 3019 was passed in 1960, which means that it was under the 1935 Constitution. Sabi ni Ma'am Virginia, no way natatanggapin ang lahat. Paano po if ang ombudsman is controlled ng Malacanang? Wala na po bang ibang avenue to file cases against sitting officials? Wala po. But that doesn't mean you cannot wait and file it later.
Hi kay Gregoria, sabi ni Manang Rain, bakit ginamit ng ombudsman ang statement ni Gutesa para mag-file ng case pero ayaw nila tanggapin statement ng 18 Marines? Meron na bang official announcement ang ombudsman na ni-reject nila yung kaso or that the testimonies of the 18 Marines are not going to be further investigated? Tapos na po ba yung investigasyon? Pwede na ba sampahan si Gatchalian ng malversation sa pagpirma ng mga payroll at mga cheque? Baka sabihin kasi de facto siya, which means legal yung kanyang mga na certain actions kasi they involves the day-to-day functions para hindi lang maantala yung operations ng Senate, pero questionable pa rin yung kanyang pagiging leader.